Sa nakaraang buhay ng ating bida na si Zhang Ping, isa siyang miyembro ng rescue team at namatay sa isang aksidente. At pagkatapos ng kanyang kamatayan, napunta siya sa mundong ito ng pantasya na may mutated beasts at awakened. At sa kanyang buhay na ito siya ay isang awakened o nakagising ng isang kapangyarihan. At ang contract gem ay maaaring kumonsumo ng pisikal at mental na enerhiya upang paikliin ang isang contact gem, kapag ang target ay kusang tinanggap ang gem, ang kanilang buhay, kaluluwa, at kamalayan ay mapang-ibabawan ng summoner. Ito ay isang malakas na kakayahan, ngunit ito ay may napakalinaw na disbentaha, habang hawak ng ating bida na si Zhang Ping ang contract gem at hindi gumagalaw sa kanyang kinatatayuan, may babae ang nagtanong sa kanya kung ano ang kanyang ginagawa. Ngumiti naman ang nakakaloko ang ating bida, at sinabi kay si Jingyao, na wala, at inalok niya ito kung gusto niya kumain ng candy. Agad naman na tumanggi si Su Jingyao sa alok ni Zhang Ping, habang sinasabi niya na sino naman ang taong papayag na kontrolin niya. Ang mga disbentaha ay ang nilalang ay na dapat naganap na alam at kusang pumirma ng isang kontrata kay Zhang Ping, kung hindi, kahit nakainin nila ang contract gem, walang mangyayari. Ang orihinal na may-ari ng katawan na gamit niya ay halos mamatay sa galit dahil sa kakayahan na ito na napakawalang kwenta. Ngunit sa kabutihang palad siya ay lumipat at umaasa sa kanyang psikolohikal na katatagan mula sa nakaraan niyang buhay para mapanatiling buhay sa katawan na gamit niya. Habang nakahiga, hinawakan ni Su Jingyao ang kanyang buhok at pag-alit na pinalakas ang loob ng ating bida na si Zhang Ping sa pamamagitan ng pagsasabi dito na wag ito kaagad na sumuko, sa kadahilanang ang mundo ay napakalaki, at tiyak na may mga nilalang na handang hayaan na kontrolin ng ating bida. Hindi naman natuwa si Zhang Ping sa sinabi ni Su Jingyao at sinabi dito na madali sa kanya na sabihin ang mga iyon, dahil sino pa ang papayag bukod sa kanyang sarili. Matapos lumabas sa bibig ng ating bida na si Zhang Ping ang mga salitang binitawan niya, naisip niya ang kanyang sarili, at nagtaka siya kung bakit hindi niya naisip ang bagay na iyon noon, kaya agad niyang naisip na kainin ang contract gem. Nang makita ni Su Jingyao ang kanyang balak, labis itong nabigla dahil sa napakadelikado ng balak na gawin ng ating bida. Makalipas ang ilang sandali ay nakain na ni Zhang Ping ang contract gem at sa kanyang ginawang pagkain ay naglabas ang kanyang katawan ng berdeng enerhiya. Matapos ang kabaliwan na ginawa ng ating bida, bigla siya na tinanong ni Su Jingyao kung ayos lang ito, na sinagot naman ni Zhang Ping nang may kasiyahan na ayos lang siya. Nang marinig ni Su Jingyao ang sagot ng ating bida ay nakahinga na siya ng maluwag dahil sa tinakat niya siya ng husto. Matapos iyon ay napansin na ni Su Jingyao na gumagabi na, kaya nagpaalam na siya sa ating bida na babalik na siya ng dormitoryo. Ngunit bago tuluyang umalis ipinaalam niya kay Zhang Ping na kailangan niyang mag-ulat sa patrol team bukas ng umaga, kaya hindi na kailangan ng ating bida na hintayin siya bukas. Naitanong naman ng ating bida kung graduating na ba talaga si Su Jingyao. Kinumpirma naman ito ni Su Jingyao. Ipinaalam niya rin sa ating bida na pinagkadalubhasaan niya na ang lahat ng kaalaman sa libro, kaya simula ngayon ang tunay na labanan na lamang ang makakapagpa-improve sa kanya. Naisip naman ng ating bida na ang pagsali sa patrol team para protektahan ang kanilang pinagmulan ay palaging pangarap ni Su Jingyao. At ngayon sa wakas ay may pagkakataon na siyang makamit ito. Muli namang pinalakas ni Su Jingyao ang lakas ng ating bida. Ngunit ngayon ay binigyan niya ito ng ngiti, at sinabihan niya si Zhang Ping na wag itong masiraan ng loob. Dahil kapag lumakas man si Zhang Ping, baka magkasama pa silang dalawa. Napakamot naman si Zhang Ping sa ulo at natawa, sinabi niya nakalimutan na lang yun ni Su Jingyao dahil sa pupunta na lang siya ng kanayunan at magsaka. Dahil sa walang kwentang kakayahan ng ating bida, na-assign siya bilang magsasaka na propesyon sa paaralan. Kaya naisip niya na mukhang mahihirapan siya na muli silang magkita pa. At kahit childhood friend siya ng original owner, nag-aatubili pa rin siyang makipaghiwalay kay Su Jingyao ng ganito. At gusto niya itong yakapin, nang mabitawan ng ating bida na si Zhang Ping ang salitang iyon ay bigla niya itong niyakap. Nabigla naman ang ating bida sa aksyon na ginawa ng sarili niyang katawan, nagtaka siya kung bakit kusang gumalaw ang katawan niya. Dahil sa ginawa ni Zhang Ping ay namula ang mukha ni Su Jingyao. At agad na lumayo sa kanya at nagpaalam na aalis na ito. Sinabihan naman ito ng ating bida na mag-ingat sa daan. Habang si Su Jingyao ay narinig ang sinabi ng ating bida at sinabi din ito na mag-ingat din. Nang tuluyan ng makaalis si Su Jingyao ay naisip niya ang aksyon na ginawa ng kanyang katawan na pagyakap ng mag-isa kay Su Jingyao.
Hindi niya namalayan na nag-utos siya sa kanyang sarili. Ngunit naguguluhan pa rin siya na baka nagkataon lang ito. Ngunit naisip niya na kailangan niya itong kumpirmahin kung hanggang saan niya ba makokontrol ang kanyang katawan. Kaya makalipas ang ilang sandali, inutos niya sa kanyang katawan na lumipad. Gumalaw na parang isang boksingero, at tumambling na parang wala ng bukas. Makalipas ang ilang sandali ng kanyang mga pinaggagawa, siya ay napagod na at hindi na kaya pang ipagpatuloy. Ngunit naisip na ang makukumpirma niya palang ngayon ay kaya ng kanyang katawan na gawin ang halos anumang aksyon na gawin niya. Ngunit hindi ito dapat lumampas sa saklaw ng kung ano ang maaring kayang gawin ng isang normal na tao. Tulad ng paglipad o pagbabago sa ibang uri ng hayop. Bukod pa rito, ang ilang mga aksyon na hindi niya pa nagagawa noon ay maaari niyang gayahin batay sa kanyang memorya, kaya ayon sa teorya, hanggat ang kanyang mga pisikal na kakayahan ay nakatugon sa mga pamantayan, maaari niyang makabisado ang iba't ibang martial arts nang walang kahirap-hirap, hanggat makahanap siya ng paraan upang ma-improve ang kanyang physical fitness, ay maaari siyang maging mas malakas, ngunit ngayon ay mayroon pa rin siyang isa pang tanong na dapat makumpirma. Kaya sa sumunod na araw, nagulat siya nang matagpuan niya ang kanyang sarili sa cafeteria. At bigla niyang naramdaman ang sakit ng kanyang mga binti. Ngunit naalala niya na inutusan niya ang kanyang sarili na tumakbo sa umaga bago siya matulog. Kaya naisip niya kung tumakbo ba ang kanyang katawan habang siya ay natutulog. Ngunit agad niyang napagtanto na yun nga ang nangyari. At tama ang kanyang hypothesis kahapon, ang kanyang katawan ay maaring magsagawa ng mga utos kahit na ang kanyang utak ay walang malay. Nang matuluyang makumpirma ang kakayahan niya, nagpalingga-lingga sa paligid dahil sa baka may nakapansin sa kanya. Ngunit bigla siyang nakarinig ng ingay sa mga tao, dahil sa isang babaeng dumating na hinahangaan ang kagandahan. Nakilala naman ng ating bida na si Zhang Ping ang babaeng dumating sa cafeteria bilang si Luo Xiu, ang pinakamaganda sa kanilang paaralan. Naisip niya din kung ganitong oras ba nagumising si Luo Xiu. Habang nakatingin sa direksyon ni Luo Xiu ay may kakaibang ingay siyang narinig. At laking gulat niya nang makita ng kanyang mga mata kung ano ito, at ito ay halimaw na maihahalin tulad ang itsura sa isang malaki at puno na halimaw, at ito ay tila kinakain ng isang estudyante. Kaya takot na takot siyang napatanong sa kanyang isipan kung hindi ba ito nakikita ng mga tao, dahil ang nilalang na iyon ay hindi na si Luo Xiu. Bigla namang lumapit si Luo Xiu sa ating bida at napansin nito na hindi maganda ang pakiramdam ni Zhang Ping. Kaya tinanong siya nito kung masama ba ang pakiramdam niya. Habang sinasabi iyon ni Luo Xiu ay pinakita na hindi na talaga ito si Luo Xiu at bagkus isa ng nakakatakot na halimaw. Pinilit naman na pinakalma ni Zhang Ping ang kanyang sarili. At sinabi sa nagpapanggap na si Luo Xiu na ayos lang siya. At nagpalusot na nagkaroon lang siya ng isang bangungot. Kaya hindi siya nakatulog ng maayos, hindi nagtagal tumayo siya at nagpaalam na mayroon pa siyang klase at kailangan niya ng mauna. Naamoy naman ng mutated beast ang takot na nagmumula sa ating bida na si Zhang Ping. Ngunit hindi ito sigurado at baka nagkakamali lang siya. Makalipas ang ilang sandali, nakalabas na si Zhang Ping sa cafeteria. At sa kanyang paglabas ay napaisip siya kung bakit mayroong mutated beast sa paaralan nila. At kung wala bang nakakapansin noon, o hindi kaya ay may problema lang siya sa mata. Ngunit naisip niya na kailangan niyang magmadali na iulat ito sa isang guro. Habang patuloy sa paglalakad napasilip siya sa isang silid. At laking gulat niya nang makita pa ang isang mutated beast na kumakain ng isang estudyante. Kaya agad siyang napatakbo at umakyat sa rooftop ng paaralan. At sa kanyang pag-akyat napasigaw siya. Habang hawak ang kanyang ulo naiisip niya na may mali dito. At nagtaka kung ang lugar ba na ito ay impyerno sa lupa. Dahil sa mga kakaibang nakikita ng kanyang mga mata, napatingin siya sa contract gem at pinagdudahan niya na ito ang dahilan. Dahil pagkatapos niyang kainin ang contract gem ay nakakakita na siya ng mga mutated beasts, kaya muli siyang kumain ng contract gem sa pag-aakalang maibabalik siya nito sa normal. Matapos niyang makain ang contract gem ay muli siyang naglabas ng berdeng enerhiya. Napansin niya ang isang dugo sa kanyang ibaba. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari. Ngunit ang system ay nagsusuri, at hindi nagtagal ay naging matagumpay ang pagsusuri ng ating bida, at ang pag-replay ng footage ay nakita niya. Habang ang isang tao ay kinakain ng mutated beast nang walang kalaban-laban. Nagtaka naman si Zhang Ping sa nakita,
at napatanong sa kanyang sarili kung mayroon ba siyang nagising na isang appraisal spell. Pinakita naman ng system ang kasalukuyang attributes pay ng ating bida, at ang contract gem ni Zhang Ping ay nasa antas 1, sa pamamagitan ng pag-inom ng pisikal at mental na enerhiya upang paikliin ang isang kontratang hiyas. Kapag ang target ay kusang loob na tumanggap ng hiyas, ang kanilang buhay, kaluluwa at kamalayan ay pangingibabawan ng summoner, at sa kasalukuyan ang epekto ay na-activate na. Napaisip naman ang ating bida na si Zhang Ping sa kung ano ang ibig sabihin ng na-activate na. Dagdag pa ng system ang Absolute Command ay mayroong ganap na pangingibabaw sa mga summoned beast. At hindi nila kayang labagin ang utos, at ang Absolute Obedience naman ay kailangan na ganap na sundin ang mga utos ng summoner, at matapat dapat na isasagawa ang mga utos ng summoner. At ang huli ang Appraisal Spell, Elementary Level 1, makikita ng ating bida ang mga sariling mga halaga at pagsasagawa ng pagsusuri sa mga target. Ang rate ng tagumpay sa pagsusuri ay depende sa agwat ng lakas sa pagitan ng magkabilang partido. At ang bagong talento ng ating bida na si Zhang Ping ay dumating nang hindi niya maipaliwanag, at duda niya na maaring ito ay galing muli sa pagkain niya ng contract gem. Matapos ang kanyang mga pagdududa, nagsimula siyang magsuri ng mga nangyayari sa kanya. Una dito ay ang pagiging sariling summoned beast niya at contractor. Pangalawa, kontrolado lamang siya ng contractor, at iyon ay ang kanyang sarili. At ang kanyang katawan at isipan ay hindi nakikialam sa labas ng mundo. Pangatlo, dahil sa second point, ang anumang spell ay hindi epektibo laban sa kanya. Kaya nakikita niya ang mga tunay na katawan ng mga mutated beasts. Pang-apat, ang mga mutated beasts ay pawang makalangit na normal na fox na may mataas na antas. At ngayon siya ay level 1 pa lamang kaya hindi nila siya kalaban. Panglima, sa pamamagitan ng pag-asa sa cognitive distortion, itong makalangit na kasanayan, kahit na ang mga makalangit na normal na fox na ito ay kumakain ng mga tao sa labas, ang iba ay makikita lamang ang dalawang mag-aaral na karaniwang nakikipag-usap sa isa't isa, kaya naman walang mapansin ang iba na mali, dahil ito ay isang mental control type ability, at naalala niya na ang kakayahan ni Su Jingyao ay isang mental type din, kaya naisip niya na baka may maitulong ito. Makalipas ang ilang sandali na tapos na ang kanilang klase. At sa kanyang paglalakad sa labas ng kanilang paaralan napansin niya na naman ang isang mutated beasts na nagpapanggap na isang tao. Kaya napatanong siya kung gaano ba talaga karami ang mga ito. Matapos ang kanyang paglalakad siya ay nakarating sa punong tanggapan ng patrol team, sa kanyang pagpasok agad siyang tinanong ng babae kung ano ang kailangan niya, lumabas naman ang pawis sa mukha ng ating bida at sinabi sa kaharap niyang babae na hinahanap niya si Su Jingyao, dahil sa ito ay mag-check-in ngayon, sumagot naman ang babae sa ating bida nang maghintay ito, habang si Zhang Ping naman ay nakikita ang totoong katawan ng mutated beast. Matapos iyon umupo ang ating bida sa isang tabi para hintayin si Su Jingyao. Ngunit napapaisip siya na maski rin sa patrol team ay may natural order foxes o mga mutated beasts. At napagtanto niya rin na kahit na high-level awakened ay hindi rin ito nakikita kahit na isa lamang itong ilusyon. Habang nagmumuni-muni ang ating bida, dumating na si Su Jingyao at tinanong siya nito kung ano ang kanyang ginagawa dito. Sumagot naman si Zhang Ping na nag-aalala siya kay Su Jingyao na baka hindi ito maka-adjust ng mabuti, kaya napadaan siya para tingnan siya. Ipinakilala naman ni Su Jingyao ang ating bida sa mga kasamahan niya, at sinabi niya kay Zhang Ping na pinakikisamahan siya ng mga ito ng mabuti. Nang malaman iyon ng ating bida ay nakahinga na siya ng malalim. Sinabi naman ni Su Jingyao na simula ngayon ay magsisikap siyang maging matatag sa hinaharap. At lalabas siya para labanan ang mga mutated beasts at ipaghiganti ang kanyang mga magulang. Bigla namang naalala ni Su Jingyao na kulang pa sila sa mga tao ngayon. Kaya tinanong siya ni Su Jingyao kung gusto niya bang irekomenda sa patrol team. Mabilis na tumanggi si Zhang Ping at sinabi na hindi na kailangan dahil ang kanyang kakayahan ay wala masyadong maitutulong. At sinabi niyang mas bagay pa siya sa pagsasaka, nang malaman iyon ni Su Jingyao ay nadismaya ito. Makalipas ang ilang sandali na pagdesisyonan na ni Zhang Ping na umalis na, dahil sa mukhang ayos naman si Su Jingyao. Sinabi niya na hindi niya na siya aabalahin, bago tuluyang umalis napakagat siya ng labi, at nagpaalam na sa nagpapanggap na si Su Jingyao dahil sa naging isa itong mutated beasts, at ganun din ang kanyang mga kasamahan,
Makalipas ang ilang sandali siya ay tuluyan nang nakalabas sa punong tanggapan ng patrol team. Sa kanyang paglabas galit na galit siyang napaisip. Kung anong klaseng biro ito, dahil sa pagkakaalam niya ang patrol team ang pinakamalakas sa Pearl City. Pero bakit ang mga ito ay tuluyang nalipol ng mga mutated beasts? Naisip niya rin si Su Jingyao na kahit ngayon lang ito dumating dito, naging isa na rin itong mutated beasts, at mukhang hindi lang nakalusot sa paaralan ang Natural Order Foxes, ngunit sa buong lungsod na rin, at lahat ng tao sa Pearl City ay parang alagang mga hayop ng mga mutated beasts.